Sa gitna ng ingay at galaw ng lungsod, may mga larawang tahimik na nagsasalita. Mga imaheng hindi lang basta nakikita. Ang murals, bilang isang panlipunan at pangkulturang likas, ay nakadikit sa malawak na kahulugan ng paglilikha ng sining. Nagsisilbi itong pangdaigdigang wikang pangkalahatan. Ngunit sa araw-araw na pagdaan natin, gaano nga ba natin sila napapansin? I work here in Makati area. Palagi rin ako napapadaan dito. And about this mural, maganda naman siya kasi instead na cement, nakikita mo na medyo greenery siya and promoting yung nature natin, yung mga birds yan, mga pictures. Kasi ako hindi man ako masyado maano sa art, pero seeing this one, katulad ng mga sa ilalim, di ba may mga paintings din tayo para naman, kasi di ba pag sinabi nilang green, medyo nare-relax yung mata, kaya nakakatulong siya kasama ng mga trees. Yes, nagigib kasi siya ng life na instead of mga neutral colors lang, parang nakaka-lift siya ng mood. So, ayun yung pinaka main effect niya sa akin. Ang ganda na ng mga building, then meron ding mga puno. So, okay lang naman siya for me. Because of this mural, it makes more the street more lively. So, kaya hindi siya something na nakaka-disrupt or anything sa mga tao na nadaan. So parang inspiring siya din, especially if those people are coming from work, at least they're able to see a nice mural dito sa wall, I mean. Sa unang tingin, ito'y simpleng pintura sa pader. Ngunit para sa ilan, ito'y nagiging salamin ng ating ugnayan sa kalikasan. Maaari bang ang ganitong uri ng sining ay magbukas ng pangunawa? O isa lamang ba itong bahagi ng tanawin na madaling malimutan? Upang masagot ito, sinubukan naming tuklasin kung paano ito nakikita, nauunawaan at nararanasan ng mga taong araw-araw na dumadaan dito. I think it's because of its flowers. It's more conveying let's plant more. Tapos if ever may makita tayo mga ganang flowers, let's not pick it. Let's just admire pero hindi walang gagawin doon sa mamimitas. In-encourage yung mga yung community na maging responsible tayo in terms of nature and yung proper disposal of waste. Sa ibang mga hayop, wala na. Unti-unti na nawawala. Tapos iba naman lumilipat na sila sa ibang lugar kasi nga dahil dun sa pollution. Dito, kapag napapadaan po kami is, parang minsan napapaisip po kami, yung iba pong mga nakalagay po, mga hype na nakapaint po dito is parang endangered na po sila. Parang ganun yun, nakaka-miss din siya, at some point din, parang nakakalungkot din kasi hindi na lahat ng mga hayop dito is may kita mo siya karaniwan. Parang may kita mo na siya sa mga paintings, pictures, pero hindi mo na siya madalas may kita talaga sa kung saan talaga. Parang unti-unti na siya na-instinct na. Since we're in Makati, parang city life yung pinaka nagbabustle dito. And meron pa rin mga plants and stuff. Parang it's a reminder para rin sa mga animals in the sky, most definitely. Considering na yung air pollution, definitely a very common issue, especially in these kinds of city areas. And parang as a reminder na lang rin sa mga tao na even though those kinds of animals aren't really local, dito in this area, parang it's still a reminder that we should still care for them. Sa bawat dumaraan, iba't ibang kahulugan ang nabubuo. Para sa ilan, ito ay paalala na kumilos. Para sa iba, ito ay nagsasaad ng mga kalagayan ng hayop. Si A.G. Sanyo ay isang environmental muralist mula sa Metro Manila na aktibong lumilikha ng mga mural. Kilala siya sa kanyang mga obrang may temang pangkalikasan, lalo na ang marine-themed murals na nagtataguyod ng biodiversity conservation, climate awareness, at pangangalaga sa kapaligiran. Isang dahilan kung bakit ginagawa namin maganda talaga yung mural, para may appreciation agad. Bukod dun sa mensahe na ma-appreciate ng tao yung paano binigyan ng effort, nilatag yung design. Doon pa lang makaka-capture nyo na yung awareness, sa yung attention.
And then from there, pag nakita na nila yung dahilan kung bakit pinaint yun, mas makapaisip sila. Yun nga, gaya na banggit ko. Unusual yung mga images na yun kasi hindi naman araw-araw makakita ng si Lolong, yung buhaya. Nakita lang sa news. Pero yung actual size, nandun sa mural. Yung pala ni Lolong, ganito pala sa kalaki. Yung bawat scale na pininta ng mga artist, makikita na yung mga bird species na bihira din naman nakikita. Bukod sa hornbill, may agila, may iba-iba pang klaseng lalo na yung mga nocturnal na species, yung tarsier, yung mga owls na endangered din. Bihira makita. So, pagka nakita nila yung mural, dumaan sila, parang form of education na rin siya. Ma-educate yung tao, ma-inform sila sa ano yung mga meron tayo. Sa bawat interpretasyon, unti-unting nahuhubog ang pag-unawa. Ngunit, hindi dito natatapos ang lahat. Sa ilang pagkakataon, ang simpleng pagtingin ay nagiging pag-iisip. At ang pag-iisip ay nauuwi sa maliliit na pagbabago. I guess small action, mga pagtapon ng basura, hindi magtatapon dun sa may mga walls, lalo na may tamang basurahan naman. So, meron naman doon tayong disposable tsaka non-disposable. I guess little things lang kasi like let's say may naman tayo, may garbage truck. Yun, as a normal person, yun lang yung ma-help ko, yung cleanliness, gano'n. Actually, without this mural, dahil sa environmental change natin, di ba, sobrang init, talagang ang mga person talaga ngayon, lalo na yung may mga sanay sa mga labas, talagang magti-take action talaga para mapaayos natin yung ating environment, lalo na napakainit talaga ngayon. Nagagawa naman po natin katulad nung pag-segregate po ng mga basura, hindi po pagtapon ng mga basura sa paligid, lalo na sa mga ilog na pwedeng makapatay po sa mga naninirahan po sa tubig. Parang nakaka-encourage siya na maging maging masinop, maging malinis, maging responsableng mamamayan na in terms of recycling and pagtatapon ng tama sa mga basura. Yung mga murals na nandun sa QC, sa underpass, saka sa PLDT sa Makati, mga halimbawa siya ng mga environmental murals. Pinapakita yung ganda ng nature. Ang malaking pagkakaiba lang nila is yung sa Makati na-inspire ako dahil sa yung advocacy ko sa mga endangered species. Nagkataon yung pamunuan ng PLDT, nabanggit nila sa akin na may sinusuportahan pala silang isang advocate o isang grupo sa Visayas na nangangalaga or bibigyan ng oras para sa conservation ng hornbills. Yan, yung mga sobrang rare din yan na species na endemic sa Pilipinas. Tapos so ginawa ko siya ng design. Yung design naka-armor. Parang may metal armor yung buong katawan nung ibon. Yan. As compared naman dun sa sa QC underpass na natural yung itsura nila. Yun lang yung malaking kaibahan. Pero both of them pinapakita mga endangered at mga endemic species. So yung dahilan kung bakit gusto naming magpinta ng ganun is para makita ng mga Pilipino yung mga hayop na hindi nila talaga nakikita at posibleng hindi na makita. Mula sa pagpili ng imahe hanggang sa bawat kulay, may layuning iparating ang isang kwento tungkol sa kalikasan. Ngunit, sa kabila ng malinaw na layunin ng artist, naiintindihan nga ba ito ng mga tumitingin? Ayun, na-remind tayo everyday kasi nga palagi may tao dito na as much as possible, sana may makakita or wala nakakita. Dapat tayo ay responsible citizen. I guess the artist cares about the nature and its environment. And then, sana mapangalagaan natin, manatiling mapangalagaan yung environment, huwag magtapon. Yun lang overall yung masasabi ko. Parang binaback to nature nila tayo, helping us to realize na there are other animals na magbe-benefit kung we will take good care of our environment. Yung mga nag-paint po sa murals na yun is pinapakita niya po kung ano yung
kagandahan na meron tayo sa Pilipinas, katulad na lamang yun sa mga hayop, sa mga halaman. Para naman sa akin, kaya siguro pinainting to ng painter is pinapakita lang nito na hindi pa sila totally instinct. Kumbaga, nandiyan pa sila, marami pa sila na maganda sila pagmasdan, and mas maganda na pangalagaan natin sila. Minsan, ito'y nagtatagpo. Minsan, nagkakaiba. Ngunit sa mismong pagitan ng mga ito, lumalalim ang pag-unawa. May impact talaga yung visuals. Although, siyempre nung simula, nung first 2 or 3 years, hindi ko pa ma-prove yun. Kasi wala pang long-term effect, di ba? Dahil immediate pa lang. Pero based sa mga nabasa kong sa art history, marami nang na-create na social change dahil sa art, dahil sa visual art. Kaya hindi ako nagdalawang isip na ituloy-ituloy ko kasi alam ko may impact doon. Pero later on ko na siyempre unti-unting nadidiscover at nare-realize yung totoong impact na sa tao nung may mga feedback na. Especially ngayon, 16 years after na. So imagine may grade 5 student nung 2010. Grade 5 student, elementary. Ngayon, marine biologist na siya. And isa sa mga ina-attribute niya na inspiration is yung experience na nakuha doon sa pagpipinta, doon sa tinatawag na naming dolphin art attacks noong 2010s. Kung ang mural ay nagsisilbing boses ng kalikasan, maaari bang ang dokumentaryo ang magpalakas nito? Oo, kasi tawag doon, mas nagkakaroon sila ng knowledge. Tulad nga sinabi ko kanina, parang mas magkakaroon sila ng pagpapahalaga sa kung anong meron tayo na unti-unti nang nawawala. Tapos ma-aware sila na, ay, o nga pala nawawala na yung ganito, yung ganyan. Dapat, pangalagaan natin sila kasi pag wala na sila, parang yung pollution natin, mag-iiba na yung, tulad na nag-iiba yung klima, di ba? Mas tumatagal yung pag-init kaysa malamig. Dahil napaka-busy talaga ng mga tao, no? At madami na tayong mga series na pinapanood. That documentary could help us realize na ano ba yung pwede pa nating isingit o i-prioritize sa ating mga lookout, lalo na on taking care of our environment. Well, most definitely, since yun naman talaga po yung aim ng isang documentary. And hopefully, sana yung makakuha ng attention for this documentary is tayong mga kabataan na siyang pinag-aaralan nga po yun. Na sana, even though it's a documentary, parang maraming mga tao na pwedeng maging aware for this issue. Maraming pwedeng matutunan sila for it. At yun, sana po makatulong sa environment. Yung documentary is an important medium. Yung amplifier or multiplier ng message. Kasi yun, the mural itself, meron na siyang impact kasi nakikita siya visually. Pero yung usually missing link is yung explainer. Itong pagtawid niya doon sa mas maraming audience at pagpapaliwanag. Kasi yung mural parang, yun nga, split second. Sa kotse, pag naglalakad, siguro 10, 20 seconds. Tapos na. Pero pag yung may dedicated ka na explanation, which is a documentary, makikita ng audience yung dahilan, yung proseso, yung impact, kumbaga yung before, during, and after ng mural. So mas mapapaliwanag pa to a greater audience yung dahilan, yung impact ng mural. May tumitingin, may napapaisip, at mayroong ding dumaraan lamang. Sa pagitan ng mga sandaling ito, patuloy na nabubuo ang iba't ibang pag-unawa. Para sa ilan, ito'y paalala. Para sa iba, bahagi lamang ng paligid. At marahil, hindi ang sagot ang mahalaga, kundi ang tanong na naiiwan sa tuwing tayo'y tumitingin. Sa bawat mural na ating nadadaanan, sa bawat pintang nakikita natin, maaaring nagsisimula ang pagbabago kung pipiliin nating makinig.